Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lumang gusali sa gitna ng Lucena na ilang taon nang nakatayo at napapabayaan. Nang simulan ng mga inhinyero ang pag-iba sa matitibay nitong pader, nagimbal ang lahat nang may marinig silang kakaibang kaluskos mula sa loob ng simyento. Akala ng marami ay may gumagapang na delikadong ahas sa dilim. Ngunit laking gulat nila nang tuluyang mawasak ang simento at maitambad ang isang napakalaking kababalaghan na hinding-hindi nila inaasahan. Kaya naman bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa gitna ng maingay at abalang lungsod ng Lucena, nakatayo ang isang 4 na palapag na lumang gusali na halos 2 dekada ng abandonado at napapabayaan. Kupas na ang pintura nito. Nababalot ng gumagapang na halaman ang mga lumang pader. At ang mga bintana ay tila mga matang walang buhay na nakatitig sa mga taong dumadaan. Sa kabila ng pagiging abala ng kalye sa labas, kapag dumaan ka sa tapat ng gusaling ito, mararamdaman mo ang kakaibang malamig na simoy ng hangin. Maraming haka-haka ang mga residente sa paligid. May mga nagsasabing pinamamahayan ito ng mga masamang espiritu, samantalang ang iba naman ay naniniwalang lungga ito ng mga ilegal na gawain. Ngunit ngayong araw, nakatakdang magbago ang lahat. Nabili ng isang korporasyon ang lupain at itinaga ang isang pangkat na mga inhinyero upang tuluyang gibain ang lumang istruktura. Subalit sa unang araw pa lamang ng operasyon, tila may ayaw magpagiba sa lumang gusaling ito. Siguraduhin nyo na safety ang bawat isa ha. Unahin natin yung timog na bahagi ng pader. Medyo marupok ng simento doon. Pero kailangan nating mag-ingat para hindi magkaroon ng aksidente sa kalsada. Kaya to, Engineer Jeremy. Sanay kami sa ganitong trabaho. Pero nakakapagtaka lang, boss. Simula nang pumasok tayo rito kaninang umaga, pakiramdam ko'y may nakatitig sa atin mula sa loob ng mga pader. Sinabi ko na sa inyo, Jeremy. John Mar, huwag niyong baliwalain ang sinasabi ng mga matatanda rito sa Lucena. Ang gusaling iyan, hindi lang basta simento at bakal. May buhay na nakatago dyan. Huwag tayong basta-basta magpapasok ng mabibigat na makina nang hindi nagpapasintabi. Mang Dada, naintindihan ko po mga paniniwala ninyo. Nare-respeto ko yan. Pero bilang inhinyero, agham at pundasyon lang tinitingnan ko. Ang structure na to ay danger hazard na sa publiko. Kailangan na talagang magiba bago pa may mabagsakan. Sa kabila ng babala ni Mang Dada, ipinagpatuloy ng kupunan ang kanilang gawain. Inihanda ni Junmar at ng iba pang mga manggagawa ang heavy machinery. Pati na rin ang mga manumanong gamit para sa mga bahaging hindi kayang pasukin ng malalaking kagamitan. Umayaw ang mga makina sa unang subok. Ilang beses na namatayan ng makina at excavator. Isang bagay na nakapagtataka dahil bago at maayos naman ang maintenance nito. Ngunit hindi nagpatagilid si Jeremy. Naniniwala siyang muling nagkakaroon lamang ng mechanical issue dahil sa alikabok. Nang sumapit ang 3:00 ng hapon, ang oras kung kailan pinakamainit ang sikat ng araw, nagsimula silang magmartilyo sa pangunahing pader sa ibabang palapag. Ilang pukpok na ako dito. Ang tibay pa rin ng sementong to kahit napakaluma na. Parang dobling layer ng bakod ang ginamit dito ah. Sige lang dyan, Mar. Dyan sa gitna ay tamang pukpok. May hollow space sa likod niyan batay sa structural plan. Kapag nabutas natin yan, mas madali nang magigiba ang buong gilid. Ikinasauli ni Junmar ang kanyang sledgehammer. Lumikha ng napakalakas na tunog ang bawat pagtama ng bakal sa matigas na simyento. Bumagsak ang ilang piraso ng simento at muling nagkaroon ng malaking bitak sa pader.
Ngunit sa gitna ng ingay ng pagpukpok at ng alikabok na nagmumula sa nadurog na simento, biglang napatigil si Junmar. Ibinaba niya ang hawak na martilyo at itinaas ang kanyang kamay upang patigilin ang iba pang manggagawa. Teka, tumahimik muna kayo ng sandali. Pakipatay muna yung generator. Bakit, Junmar? May problema ba sa pundasyon? May nakita ka bang bitak na pwedeng magdulot ng pagbagsak? Hindi, boss. May naririnig ako mula sa loob ng pader. Hindi vibration ng makina. Anong naririnig mo, Junmar? Sinabi ko na sa inyo. Tahimik na nag-abang ang lahat ng manggagawa. Pinatay ang lahat ng generator at tuminto ang ingay sa buong construction site. Ang tanging naririnig na lamang ay ang hanging humihihip sa paligid at ang maingay na kalsada ng Lucena sa malayo. Ngunit mula sa loob ng makapal na pader, sa mismong espasyo sa pagitan ng dalawang patong ng simento, may narinig silang tunog. Isang kakaibang kaluskos, tila may kumakalmot sa loob, at may madulas na bagay na gumagapang at nagpapakaluskos sa mga natuyong dahon at durog na simento sa loob ng madilim na pader. Diyos ko! Naririnig niyo ba yun? Gumagapang, parang napakalaking bagay ang nasa loob. Ahas yata yun. Isang napakalaking ahas ang nakatira sa loob ng pader. Huwag kayong lalapit. Sa tagal ng gusaling ito, baka nakaluklok dyan ang isang dambuhalang sawa o masama pang nilalang. Sawa? Sa loob ng simento? Paanong makakapasok ang ganong kalaking ahas sa nakasarang pader? Malay natin, engineer. Baka may guwang sa ilalim ng pundasyon. Huwag na muna natin ituloy ito. Baka manuklok kapag nabutas. Lalong lumakas ang kaluskos. Tila naramdaman ng anumang nasa loob ng pader na may mga tao sa labas. Nagsimulang magkaroon ng paggalaw sa mismong bitak na ginawa ni Junmar. May mga piraso ng simento na nagsibagsakan mula sa loob. Dahil doon, nalamig ang pawis ni Jeremy. Bilang leader ng proyekto, kailangan niyang magdesisyon. Kung ahas nga ito o anumang mapanganib na hayop, hindi nila pwedeng iwanan na lamang ito dahil baka makalabas ito at mambiktima ng mga tao sa paligid. Junmar, iabot mo sa akin yung bareta. Lilinisin ko lang ng kaunti yung butas para masilip natin kung anong nasa loob. Walang lalapit masyado. Jeremy, huwag! Mapanganib yan. Kapag lumabas yan, baka wala tayong malapitan. Kailangan natin malaman, Mang Dada. Hindi tayo makakapagtrabaho ng may takot. Habang itinutulak ni Jeremy ang liwanag ng flashlight sa madilim na bitak, lalong naging mabilis ang kaluskos sa loob. Parang may bagay na mabilis na lumalapit sa mismong butas kung saan nakatutok ang ilaw. Sa gitna ng alikabok at dilim sa loob ng simento, may dalawang kulay dilaw na matang biglang kumislap ng matamaan ng liwanag ng flashlight. At kasunod nito ay ang isang tunog na lubos na nagpabago sa buong hinala ng mga inhenyero. Nanahimik ang buong paligid. Bawat isa sa mga manggagawa ay tila napako sa kanilang kinatatayuan habang nakatitig sa maliit na bitak sa pader ng lumang gusali sa Lucena. Hawak ni Engineer Jeremy ang malaking flashlight. At bagamat pilit niyang pinatitigas ang kanyang loob, kapansin-pansin ang panginginig ng kanyang kamay habang nakatutok ang liwanag sa madilim na puwang. Akala ng lahat, pati na ni Mang Dada at Junmar, isang dambuhalang sawa o mapanganib na ahas ang gumagapang at nagpapakaluskos sa loob ng simiento. Ngunit nang tumama ang liwanag ng flashlight sa loob, isang mahina at nanginginig na tunog ang umalingaw-ngaw. Engineer, narinig mo yun? Hindi yun siwis ng ahas. Parang tahol. Diyos ko, hindi ahas to. Aso. May aso sa loob ng pader. Aso? Paanong nagkaroon ng aso sa loob ng nakasara at nakasementadong pader, Jeremy? Ilang taon nang abandonado ang gusaling ito. Hindi lang basta isang aso ang nakita ni Jeremy. Nang ayusin niya ang anggulo ng ilaw,
Napansin niyang may maliit na hugis puso at basang ilong na sumisilip sa bitak. Kasunod nito ay kakaibang tanawin. Sa likod ng unang aso, may iba pang mga matang kumikislap sa dilim. May mga galaw, kaluskos, at may hinang hawlgol na mga hayop na tila matagal nang hindi nakakakita ng liwanag. Junmar, Mang Dada, tulungan niyo ako. Hindi lang isa. Marami sila sa loob. Mabilis, kunin niyo mga bareta at martilyo. Kailangan nating palakay ng butas bago pa sila maubusan ng hangin doon. Wait lang. Dahan-dahan lang tayo. Boss, baka mabagsakan sila ng mga durog na semento kapag ginamit natin yung heavy machine. Kukuha ko ng tubig at mga timba. Siguradong uhaw na uhaw ang mga yan. Kung gaano man sila katagal dyan sa loob. Magkatuwang na tinibag ni na Jeremy at Junmar ang pader gamit ang mga mano-manong gamit. Bawat pagpukpok nila ay ginagawa nilang maingat upang hindi gumaragasa ang mabibigat na bloke ng simento sa loob ng puwang. Habang unti-unting lumalaki ang butas, lalong lumiliwanag ang tunay na kalagayan ng espasyo sa loob. Ang tinuturing nilang pader ay isa palang double wall structure. Isang lumang double wall na may malaking hollow space sa pagitan ng dalawang concreted panel na sadyang ginawa nung itinayo ang gusali. At sa loob ng makipot, madilim at maalikabok na espasyong iyon, naroroon ang isang buong pamilya ng mga aso. Ayan na, malaki na yung butas. Kapag pinalaki pa natin to ng kaunti, makakalabas na sila. Halika, huwag kayong matakot. Ligtas na kayo. Hindi namin kayo sasaktan. Nang tuluyang mabuksan ang pader, unti-unting lumabas ang unang aso. Isang aspin na payat, marumi ang balahibo at halos pumikit ang mga mata dahil sa biglang pagtama ng sikat ng araw. Sumunod ang isa pa at isa pa hanggang sa isa-isang maglabasan ang mga ito mula sa madilim na silid ng simyento. Bilang ng mga inhinyero at manggagawa, halos hindi sila makapaniwala sa kanilang natutunghayan. 1, 2, 3, 4, 5 malalaking aso at 5 maliliit pa na tila mga tuta pa lamang. 10 aso ang kabuuang lumabas mula sa pader. Diyos ko po! 10 aso! Paano silang lahat nagkasya sa loob niyan? At paano sila nabuhay nang hindi napapansin ng kahit sinong dumadaan dito sa Lucena? Tingnan mo, engineer. Yung inang aso. Halos malagutan na ng hininga sa panginginig pero pinoprotektahan pa rin niya yung 5 tuta niya. Ibig sabihin, doon na siya nanganak sa loob. Ito ang dahilan kung bakit ayaw gumana ng mga makina natin kanina. Parang may nagpipigil sa atin na basta nalang gibahin to. Kung ginamit natin yung excavator agad-agad ng walang pag-iingat, naipit at nabagok silang lahat sa loob. Habang mabilis na umiinom ng tubig at kumakain ng mga natitirang tinapay at ulam na mga construction worker ang 10 aso, pumasok sa isip ng lahat ang malaking katanungan. Paano nga ba nakapasok ang 10 asong ito sa loob ng isang saradong pader ng lumang gusali? Walang pintuan ng hollow space na iyon. At ang kaisa-isang bitak ay napakasikip para pasukin ng isang adult dog. Nang siyasati ni Jeremy ang pinagmulan ng hollow space sa tulong ni Mang Dada, nakakita sila ng isang maliit na drainage pipe sa pinakaibaba ng pundasyon na nagmula sa kabilang bakod. Isang daanan na malamang na pinasukan ng inang aso nung ito ay maliit o buntis pa lamang upang magtago. Ngunit nang magkaroon ng pagguho sa gilid ng kanal, linggo ang nakalipas, nabarahan ang daanang iyon. Natrap ang buong pamilya ng aso sa loob ng pader ng walang kalaban-laban. Nakadepende lamang sa konting tubig ulan na tumutulo sa mga bitak. Napakaswerte ng mga hayop nito na napansin nyo yung kaluskos, Junmar. Kung inakala nyo talagang ahas yan at tinayaan nyo lang sinunog ang pader, pumatay na tayo ng 10 buhay. Akala ko talagang matatapos ang araw na to sa takot dahil sa ahas, Boss Jeremy. Yun pala, isang napakalaking swerte ang maililigtas natin ngayon.
Hindi pa tapos ang problema natin. Hindi natin pwedeng iwanan lang sila rito sa construction site. Delikado para sa kanila kapag tinuloy natin ang pag-iba ng buong building. Kailangan natin silang mahanapan ng ligtas na tirahan o mailapit sa mga animal rescue group dito sa Lucena. Ngunit bago pa man makatawag si Engineer Jeremy ng tulong sa barangay o sa mga animal shelter, isang hindi inaasahang bisita ang biglang pumasok sa bakod ng construction site. Isang matandang lalaki na may hawak na lumang litrato ang mabilis na tumatakbo patungo sa kanila. Habang nanlalaki ang mga mata nang makita ang 10 aso. Maliwanag ang sikat ng araw sa construction site sa Lucena. Sa kabila ng alikabok at ingay ng kalsada, may panandali ang katahimikan at kagalakan sa paligid habang pinapainom at pinapakain ni na Junmar ang 10 asong kakarescue pa lamang mula sa loob ng double wall ng lumang gusali. Ngunit habang nagpaplano si Engineer Jeremy kung paano dadalhin ang mga aso sa ligtas na lugar, isang hingal na matandang lalaki sa nakawagayway na kawayang bakod ng site. Hawak nito ang isang kupas at lumang litrato at talatang nagmamadali. Mga boss, patawad po sa pagpasok ko ng walang paalam. Pero ang mga asong iyan, sila ba yung inilabas nyo mula sa padera? Magandang araw po, tatay. Opo, kami nga po naglabas sa kanila mula sa loob ng double wall nitong gusali. Bawal po palang pumasok dito dahil demolition site to. May paglilingkod po ba kami sa inyo? Kilala niyo po bang mga asong to, tay? Baka ho pagmamayari niyong inang aso. Jessica, maraming salamat sa inyo. Buhay sila. Buhay si Blackie at ang mga anak niya. Dahan-dahan lang, Tay Pedro. Maupo muna kayo rito sa wooden crate. Mangdadaho ang pangalan ko. Paanong nakilala niyo agad ang inang aso? Ipinakita ni Tatay Pedro ang kupas na larawan sa kanila. Sa litrato, makikita ang isang masayang pamilya sa tapat ng mismong gusaling iyon noong bago pa ito at hindi pa abandonado. Sa tabi ng isang batang babae sa larawan, naroon ang isang itim at brown na aspin, ang mismong inang aso na katatapos lang mailigtas. Habang nakatingin si Tatay Pedro sa litrato, ang inang aso na kanina lang ay takot at nanginginig ay dahan-dahan at mainhin na lumapit sa matanda. Inamoy nito ang mga kamay ni Pedro bago unti-unting ikinawag ang kanyang buntot at idinikit ang ulo sa tuhod ng matanda. Blackie, patawarin mo ako, Blackie. Akala ko na wala ka ng tuluyan nung nagkaroon ng kaguluhan at ibenta ang gusaling ito. Tay Pedro, paano pong nangyari na natrap si Blackie sa loob ng pader? At ano pong kwento sa likod ng gusaling ito? Huminga ng malalim si Tatay Pedro bago nagsimulang magkuwento. Dati palang caretaker ng buong gusali si Tatay Pedro noong gumagana pa ito bilang isang orphanage o bahay ampunan noong huling bahagi ng dekada 60. Si Black ay paboritong aso ng mga bata sa ampunan. Ngunit noong isinara ang ampunan dahil sa kawalan ng pondo at ibenta ang ari-arian sa isang pribadong korporasyon, nawala si Blackie. Ang akala ng lahat ay sumama ito sa ibang tao o kaya'y nasa gasaan sa kalsada ng Lucena. Ilang buwan ko siyang hinahanap noon. Ang hindi ko alam, pumasok pala siya sa pinakailalim na drainage hall ng gusali para doon magtago dahil sa takot siya sa kulagat sa ingay ng mga sasakyan. Doon pala siya nakahanap ng ligtas na puwang sa pagitan ng mga pader. Pero tay, halos 2 taon nang nakasara ang gusaling to. Paano nabuhay si Blackie sa loob ng ganong katagal? Hindi lang siya basta nagtago. Naging tahanan niya ang ilalim ng gusali. Doon sa likod na bahagi, may maliit na tubo na nagmumula sa dating kusina ng katabing karinderya. Tuwing gabi, tumutulo doon ang mga tirang sabaw at tubig. Yun ang naging buhay niya, habang dahan-dahan siyang nagpaparami dyan sa loob. Likas talaga sa mga hayop ang maging matatag para sa kanilang mga anak. Na magkaroon ng pagbara sa tubo kamakailan dahil sa ulan, doon na sila tuluyang naisara.
At kung hindi dahil sa pag-iba ni na Jeremy ngayong araw, hindi na sila makakalabas kailanman. Singit ni Mang Dada sa usapan. Kamanga-mangang kwento, Tay Pedro. Pero paano nyo po nalaman na gigibayin natin ang pader ngayong araw? Nakita ko mga truck nyo kaninang umaga mula sa kabalang kalye. Ewan ko ba, parang may nagtulak sa akin na pumunta rito at tingnan ang pader. Parang may bumubulong sa akin na kailangan kong bumalik sa lumang ampunan. Subalit sa gitna ng emosyonal na pagkikitang iyon, biglang dumating ang isang itim na kotse sa labas ng site. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakabarong at may hawak na folder. Ang kinatawan ng kumpanyang bumili ng lupa upang patayuan ang isang bagong commercial na gusali. Masungit nitong tiningnan ng mga aso at ang sirang pader. Engineer Jeremy, ano tong nakikita ko? Bakit nahinto ang trabaho? At ano yung mga askal na yan na nagpapadumi sa site natin? Linisin nyo yan agad. Kailangan matapos ang demolition ngayong linggo. Sabi ni Attorney Rivera. Attorney Rivera, nagkaroon po tayo ng bagyang aberya dahil nakadiscover kami ng 10 buhay na aso sa loob ng double wall. Iniligtas lang po namin sila. Abalang malaki. Walang silbi ang mga yan sa proyekto natin. Ipalabas niyo yan sa munisipyo o itapon sa pound. Kung hindi matatapos ang demolition on schedule, papalitan ko kayong lahat na contractors. Nanlamig ang loob ni Tatay Pedro at Junmar. Ang 10 aso na katatapos lang mailigtas mula sa pader ay nasa panganib na naman na maipasok sa dog pound kung saan maaari silang ma-euthanize o mapahamak. Subalit hindi pumayag si Engineer Jeremy at si Mang Dada na magwakas ng ganito ang kwento ng pamilya ni Blackie. Tense ang kapaligiran sa loob ng demolition site sa Lucena. Nakatayo si Attorney Rivera habang titig ng masungit sa 10 asong nakaligtas mula sa loob ng pader. Para sa kanya, ang mga buhay na ito ay pawang mga balakid lamang na nagpapatagal sa malaking proyektong kanyang pinapangasiwaan. Si Tatay Pedro naman ay napayuko. Habang maigpit na ginagapangan ng inang asong si Blackie ang kanyang binti na tila nararamdaman din ang panganib na nagbabanta sa kanila. Engineer Jeremy, binibigyan ko kayo ng 3 oras para ilabas sa mga hayop na yan dito. Kapag bumalik ako rito mula sa tanghalian at narito pa rin ang mga yan, tatawag ako ng pound at ikakaltas ko sa billing ninyo ang bawat oras na naantala ang trabaho. Attorney, konting awa naman po. Galing lang sa loob ng pader ang mga yan. Gutom at payat. Kung dadalhin agad sa pound, baka patayin lang sila doon kapag walang nag-ampon. Hindi ko na problema yan, Junmar. Demolition site ito. Hindi dog shelter. Do your job or I will find another engineering group. Mabilis na sumakay si Attorney Rivera sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito palabas ng site. Naiwan sina Jeremy, Junmar, Mang Dada at Tatay Pedro na may mabigat na pasanin sa kanilang mga dibdib. Ano nang mangyayari ngayon, Jeremy? Hindi ko kayang dalhin ng 10 aso sa maliit kong upahan dito sa Lucena. Baka paalisin din ako ng landlady ko. Jeremy, ikaw ang punot dulo ng proyektong to. May maisip ka bang paraan? Ang buhay na iniligtas natin sa pader, hindi natin pwedeng hayaang mawala lang sa kamay ng iba. Seryosong sabi ni Mang Dada. Hindi tayo susuko. Hindi ko itatapon ang mga asong to sa pound. May 3 oras tayo. Gagamitin natin ang kapangyarihan ng tulungan at ng social media. Social media, Boss Jeremy? Anong magagawa niyan sa loob ng 3 oras? Mismong mga tao sa Lucena, ang hihinga natin ng tulong. Kukunan ko ng video ang pader kung saan natin sila nakuha. Ang kwento ni Tatay Pedro at ni Blackie at ang lagay ng 5 tuta. Siguradong may mga taong may mabubuting puso na gustong magampon. Hindi nag-aksaya ng panahon si Engineer Jeremy. Inihanda niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-livestream sa mga sikat na community group sa Lucena at sa mga animal rescue advocate page. Inilahad niya ang kwento
kung paanong akala nila ay ahas ang gumagapang sa pader, ngunit laking gulat nila nang matuklasang 10 aso pala ang nakakulong doon. Buhay, laban sa gutom, at dilim sa loob ng napakahabang panahon. Ipinakita rin niya si Tatay Pedro na umiiyak habang kumakain ng mga aso sa tabi ng sirang simyento. Mga kababayan natin dito sa Lucena at sa mga nakakapanood, narito po kami ngayon sa lumang gusali sa bayan. Iniligtas po namin ang 10 asong ito mula sa loob ng double wall. Nanganganib po silang mahuli ng pound kung hindi natin sila mahahanapan na mag-aampon bago mag-alas 3 ngayong hapon. Pakiusap po, kailangan nila ng inyong tulong at pagmamahal. Sabi ni Engineer Jeremy habang nagsasalita sa tapat ng kamera ng kanyang cellphone. Ang kwento ng 10 aso sa pader ng Lucena ay mabilis na kumalat na parang apoy sa social media. Sa loob lamang ng 1 oras, libu-libong shares at comments ang dumagsa. Nag-viral ang video dahil sa kakaiba at nakakataba ng pusong kwento ng pagkaligtas ng mga hayop. At hindi nagtagal, nagsimulang dumating ang mga tao sa labas ng demolition site. May hiwalay po bang mga tuta? Gusto ko pong mag-ampun ng 2 tuta para sa mga anak ko. Nakita ko po yung video sa Facebook. Sabi ng isa. Nabalitaan ko yung nangyari rito. Ito pong pagkain para sa inang aso habang wala pang permanenteng tirahan. Sabi naman ng isa pa. Isa-isang dumating ang mga mamamayan ng Lucena na move sa kwento. Sa loob ng 2 oras, 4 na tuta at 3 adult dogs ang mabilis na nahanapan ng mga responsableng tagapag-alaga na nagpakita ng sapat na patunay na may kakayahan silang mag-alaga ng hayop. Ngunit naiwan ang inang asong si Blackie, ang huling tuta nito at ang isa pang nakakatandang aso. Maraming salamat sa inyong lahat. At least, ligtas na ang karamihan sa kanila. Boss Jeremy, dumating na uli si Atty. Rivera at may kasama siyang ban ng mga taga-munisipyo. Bumaba mula sa sasakyan si Atty. Rivera kasama ang 2 lalaking may hawak na net at tali, mga huli mula sa dog pound. May ngisi sa mukha ng abogado habang pumasok sa bakod. Tapos na ang oras ninyo, Jeremy. Kunin nyo na ang mga natitirang yan at ibiyahe na sa pound para makapag-resume ang paggiba sa pader. Hindi na po kailangan, Atty. Rivera. Anong hindi kailangan? Narito pang ilang aso at 2 pa. Biglang huminto ang isa pang malaking van sa tapat ng gate ng site. Lumabas mula rito ang kinatawan ng isang kilalang animal sanctuary sa Quezon Province, kasama ang ilang mamamahayag mula sa lokal na balitaan. Engineer Jeremy, kami po yung tumawag sa inyo sa livestream. Handa na po ang aming sanctuary para ampunin si Blackie, ang kanyang tuta, at si Tatay Pedro bilang aming bagong resident caretaker sa ating pasilidad. Sabi ng rescuer. Natahimik si Atty. Rivera habang nakatitig sa biglang pagdagsa ng mga mamamahayag at ng mga tauhan mula sa animal sanctuary sa loob ng demolition site. Ang mga kamera ay nakatutok sa sirang pader na nagkaroon ng malaking bitak. Ang mismong pader na naging saksi sa tibay at pananatiling buhay ng 10 aso sa loob ng mahabang panahon. Si Tatay Pedro naman ay hindi mapigilang maiyak sa labis na kagalakan nang hawakan ng kinatawan ng sanctuary ang kanyang 2 kamay. Napanood po namin ang livestream ni Engineer Jeremy habang kami nasa biyahe. Nabalitaan po namin ang inyong kwento, Tay Pedro, at kung paano niyo pinrotektahan si Blackie. Sa aming sanctuary sa Quezon, kailangan po namin ng isang taong may tunay na pagmamahal sa mga hayop para maging punong caretaker. Handa po kaming bigyan kayo ng magandang tirahan at sapat na sweldo doon kasama si Blackie at ang natitira niyang tuta. Seryoso po ba kayo? Hindi na kami mahiwalay ni Blackie at magkakaroon pa ako ng permanenteng trabaho at matutuluyan. Opo, Tatay Pedro. Deserve nyo at ni Blackie ang isang ligtas at masayang tahanan matapos ang lahat ng pinagdaanan ninyo.
Napatingin si Atty. Rivera sa mga reporter na nagsimulang magtanong tungkol sa proyekto at kung paano naging mabilis ang pagtugon ng team ni Engineer Jeremy sa kapakanan ng mga hayop. Naunawaan ng abogado na ang anumang masamang hakbang o pagmamaltrato sa mga aso ay magdudulot ng matinding pinsala sa reputasyon ng kanyang kumpanya. Agad na nagbago ang anyo ng mukha ni Atty. Rivera. Mula sa pagiging masungit patungo sa isang ngiting pilit na pinalabas para sa mga kamera. Sa katunayan po, ang aming kumpanya ay taos-pusong sumusuporta sa kalikasan at sa proteksyon ng mga hayop. Masaya po kami na ang aming kontraktor sa pamumuno ni Engineer Jeremy ay naging maingat sa pag-iba ng paderke at natuklasan at nailigtas ang 10 asong ito. Tingnan mo nga naman si attorney. Biglang naging animal lover nung nakakita ng mga reporter at kamera. Kamot ni Jinmar sa ulo habang bumubulong kay Mang Dada. Ganyan talaga ang buhay, Junmar. Ang mahalaga, nakalabas ng ligtas sa mga aso at hindi napahamak ang sino man sa atin. Natatawang sabi din ni Mang Dada. Matapos ang ilang oras na makikipag-usap at pagsasaayos ng mga papeles, maayos na naisampa sa ban ng Animal Sanctuary si Blackie, ang kanyang tuta at ang isa pang adult dog. Kasama rin nila si Tatay Pedro na buong pusong nagpasalamat kina Engineer Jeremy, Junmar at Mang Dada bago sila umalis patungo sa kanilang bagong tahanan. Nang makalabas na ang lahat ng hayop at tao na walang kaugnayan sa construction, muling nagbalik ang katahimikan sa demolition site sa Lucena. Oh, paano mga kasama? Oras na para tapusin natin ang ating tunay na trabaho rito. Siguraduhin nating malinis at ligtas ang buong perimeter bago natin paandarin uli ang heavy machinery. Nako, engineer, handang-handa na ako. Sa susunod na may marinig akong kaluskos sa pader, hindi na ako matatakot na ahas yun. Baka may panibago na naman tayong ililigtas. Isang malaking aral ang ibinigay sa atin ng araw na to. Minsan, ang inakala nating panganib o istorbo sa ating trabaho ay isang pagkakataon pala na ipinagkaloob ng may kapal para maging instrumento tayo ng kabutihan. Sa mga sumunod na araw, matagumpay na naigiba ni na Engineer Jeremy ang buong lumang gusali sa Lucena nang walang anumang aksidente. Ang kwento ng pagkakadiskubre sa 10 aso sa loob ng pader ay naging isang inspirasyon sa buong bayan at maging sa buong bansa. Naging paalala ito sa marami na sa gitna ng modernisasyon at pagtatayo ng mga bagong gusali at estruktura, huwag na huwag nating kakalimutan ang maging sensitibo at mapagmalasakit sa mga living creatures na kasama natin sa mundong ito. Ang bawat kaluskos sa dilim ay hindi laging banta ng panganib. Minsan, ito ay isang mahinang hiyaw ng paghingi ng tulong na naghihintay lamang ng isang taong may mabuting pusong handang makinig at kumilos. At dito nga po nagtatapos ang ating nakakaantig at puno ng inspirasyong kwento tungkol sa 10 aso sa pader ng Lucena. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa Tamoxki TV. Hanggang sa muling kwento ng inspirasyon at kababalaghan, God bless po sa inyong lahat. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.